Patay na naman ako! Oh, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at nagbabalik tayo ngayon sa panibago na naman nating R-Recap series. And today, nakita nyo may FP ako pero may papakita pa ako sa inyo kasi diba sabi ko last episode, magpa-farm ako off-cam ng Silex. Then, nag-farm na din ako ng level. So, makikita nyo may 20 levels na ako pero hindi lang yun. Kasi, ito yung Silex, oh. Nakakapag-gawa na ako ng gagawa na ako tayo ng extra EB yan. Nag-farm din ako ng EXP. Kasi, tuwing gabi lang naman nag-i-spawn yung mga mobs. Hindi ako pumunta ng dito lang ako. Papakita ko na lang yung clip. So, sa part na to guys, nakita nyo naman, nag-mob grind ako sa gabi. Kasi may education nga ako. And gagamitin ko kasi yung EXP pang re-enchant na mga gamit. Hindi na ako nag-dungeon kasi hindi ko kaya. So, dito na lang ako sa malapit sa bahay. Kasi yung mga nag-i-spawn naman is madadali lang. Tapos dito nakakapatay din pala ako ng rock. And hindi ko, nakalimutan ko na kapag pumapatay ka pala ng same mob ng paulit-ulit is nataas yung knowledge. Kaya mamaya makikita nyo konti na lang pala yung EB na kailangan ko para matain yung rock. Ang isa kong hinahabol dito is yung mga blight. Buti nga nakakita ko ng mga blight din sa umaga. Tulad nito may blight. Ayun nga, may extra na tayong EXP. Baka pwede ko nang gawin 16 yung mining ko para makapag-start na tayo ng mining. Try lang natin to. 16, yun. So, 16 na. Pwede na tayo gumawa. Pwede na tayo mag-diamond pick. Diba? Tama. Ngayon, yung diamond pick, ang gagawin ko kasi, i-enchant ko sila. Kaya ako ginawang 16. Kaya inantay ko muna. Part na to guys, di ko na-realize na mali pala yung setup nung bookshelves doon sa enchanting table. Kaya palang papangit ang mga enchant na lumalabas. Sabi ko, bakit puro level 1 lang nasa 30 yung EXP ko. Dapat diba, ang re-recommend sa akin is yung magagandang enchant na. So, late ko lang yun na-realize nung nilipat ko yung enchanting table para mag-re-enchant. Section 1, di naman masama. Wala. Yun talaga yung yun lang talaga. Tinalpakan ko lang ng Fortune 2 and Unbreaking 2 yung pickaxe kasi ayaw ko na masira kagad siya. So, magagamit ko siya ng matagalan. Madami naman kasi ako Unbreaking. And hindi ko na nilagay yung diamonds everywhere kasi parang mas okay yung Fortune kung titignan mo. Kasi hindi lang naman yung diamonds ang kailangan ko sa late game. Pati yung ibang ores. Tsaka, madaming diamonds sa Battle Tower. After nun, pagising ko, buti na lang may blight na skeleton na nag-spawn. Pinatay ko lang siya, pati yung ibang mobs. Kasi, kailangan ko nung XP na nagamit ko sa pag-i-enchant para mabawi ko. Then, yung heart crystal na dinadrop ng blight is magagamit ko for extra hearts. Oops. Ano? Okay, ang dami ng HP nakuha natin. Then next nun is naghanap ako ng maraming coal. Tala lang may Fortune 2 yun, imbis yung diamonds everywhere. Kaya madami ako nakuha ng coal. Kailangan ko yung coal pang gawa ng maraming torch kasi ayoko talaga ng madilim. Kahit na may jagged eyes ako. Natatakot ako kasi baka mamaya kung ano mag-spawn. Kaya sinubukan ko gumawa ng madaming torch. Dami tayong dalang. Tapos noon, pinuntahan ko na yung cave na nakita ko malapit sa base kasi may cave na malapit doon. Tapos nag-start na ako mag-mine pababa kasi sa baba lang nag-i-spawn yung trolls So kailangan ko maghanap talaga ng malalim na part ng cave. Naglag pang creeper sa akin. Ang ganda ng nila. Ganda ng good morning, hello nila sa akin. So talaga dahilan kung bakit ayoko ng cave. Masyadong masikip and madilim.
Tsaka hindi ko alam kung ano yung pwedeng sumalubong sa akin sa bawat sulok. Kaya ayoko ng cave. Pero guys, okay naman sana yung cave. Kaso talagang nervyoso ako. Hindi ko kinakaya yung mga jumpscare ng mga like a knife mobs dito na nag-i-spawn. Tingnan yung pati paniki, nagugulat na lang ako. Kailangan ko lang naman dito yung troll. Gulat ako. May paniki, nagugulat na ako. Ay, nako. Ang maganda sa mining, madami akong ore na nakikita. Madami akong ore na makukuha. Isa na dito yung heart crystal. So, hindi ko na kailangan pumatay ng blight mobs para lang sa extra heart. Pwede na ako mag-mine dito. Tapos may fortune pa ako. Kaya, mas maganda. Tapos dito guys, may nakita akong dungeon na connected doon sa cave. Hindi ko alam kung connected to doon sa una kong dungeon na tinakil. Pero iba kasi yung mga laman nitong dungeon na to eh. Tsaka ang gaganda ng loot nung nasa chest pala nito. Tapos dito guys, narinig ko na yung distinct sound na ginagawa ng troll. Kaya sinundan ko agad yung tunog. Ang kaso, ang daming mobs na nag-i-spawn. Kaya medyo nahihirapan akong hanapin. Anong gugulat ng ganun? I cannot. Hindi ko kaya ng puso ko guys. Ha? Dito sa taas. Ito. Thank you sa libreng dahil. Kailangan ko lang ng troll task tapos hindi mo sila kagad. Maganda. Ayun. Ito lang kailangan ko guys. Tapos ano na ako? Yun nga, nakapatay na ako, pero ang problema is wala akong hide. Kulang yung hide. Kailangan ko kasi 3 guys, isa lang yung nakuha ko. Pero nakuha ko yung task. Yung task yung minsan rare or mababa yung drop. Dapat pala dinala ko dito yung looting trick ko para yun yung pinangpatay ko. Yun yung pagkakamali ko this time. Yung moment na yun. Hindi ko dinala yung looting trick ko nung papatayin yung troll. Tapos umuwi muna ako nito guys kasi ang dami kong EXP and ang dami kong loot na dala. Ayoko mawala yung troll task tsaka yung hide kasi ang hirap maghanap ng troll kaya inuwi ko muna para sure. Ay. Tapos nung bumalik na ako sa cave, nag-okay na ako pababa, inaantay ko lang kung yung nagkaroon naman ng event, itong Black Plague, nag-spawn ng maraming yung Reaper, tsaka yung parang yung Ben 10 alien. Ay. Dito sige. Ay, shaman. Ay, nako. Dito pa nga sila sa table spawn. Ano yan? Pasan guys, nantay ko lang sila mag-despawn para makalis ako ng cave kasi gusto ko mga tulet. Then sakto pagangat ko, may nakita kong rock. And gusto kong gawin, itim na yung rock kasi para may rock na ako, ang poproblemahin ko na lang is yung Avian Saddle. So nung inano ko na yung rock, gumawa na ako ng soulstone, tapos kinuha ko na yung Avian trait, tapos sinimulan ko na siya itim.
Tapos yun, meron na tayong rock. So, ang pinakakulang na lang natin is yung avian saddle. Kaya bumalik ako ng cave one more time para mag-ikot and hanapin yung troll. Isa rin sa pagkakamali ko dito, kailangan pala walang ilaw para mag-spawn yung troll. Kasi hindi ko alam, akala ko nag-i-spawn sila kahit may ilaw. Kasi merong mga mobs na nag-i-spawn kahit may ilaw eh. Kaya tinanggal ko yung mga ilaw ko, then nag-aantay lang ako mag-spawn. Kasi minsan kasi may nag-i-spawn din na ibang mob na like a night. Tapos yung mga yun is variant. Yung mga variant na yun, ang lalakas nila dumamage. Yan ang kukunat. Patay na naman ako. Hindi ko talaga kaya yung mga yung mga variant ka Hindi ko talaga sila makapatay. For some reason, hindi ko talaga sila kaya. Tapos dito guys, packet na sana ako. Kaso nadaanan ko yung parang dungeon na puro kahoy. Basta puro kahoy siya. Tapos ang dami yung inispawn na zombie. Tapos yung sa mga zombie na yun, yung mga infernal, yung mga enchanted. Tapos yung nalaglag ako, may isa pang infernal sa baba. Yung infernal na yun, pagkapatay ko, may diranap siyang bubble na maganda. Yun yung Ember's Queen Crown. Ano siya, nagsasamon, pwedeng magsamon ng Enderman and magiging kakampi ko sila. Tapos, natitipi ako kapag tinamaan ako ng any projectile. Pero maliit na chance lang yun. Pero maganda siya. Tapos pagkaangat ko guys, gumawa ko ng full set ng gumawa ko ng full set, remaining set ng silver armor. Kasi kung lang ko na lang dito butsay, may iba na akong parts. So bakit ako nag silver armor? Kaya yung silver armor kasi may cure. Ang problema ko kasi sa cave, yung mga lycanite mobs is either may poison, may kung anong debuff na binibigay sa akin. So yung silver armor, tinatanggal niya yung debuff, kaya ang ganda niya dalhin sa cave. So yun yung ginawa ko. Kinuha ko silver armor, then binigyan ko lang sila ng enchant. Yung enchant, inano ko na sila dun sa bago kong pwesto ng enchanting table. Kasi napansin ko nga nung una, diba? Ang papangit ng mga enchant kong nakuha. Tapos nung nilipat ko, yun, nakakuha na ako ng magaganda. Yung pala, sabi na kaya hindi ko na ma-maximize. The protection tree. Magic protection. Okay. Sabi na hindi ko na ma-maximize kasi ang pangit nung pagkakasetup ng enchant doon. Tapos yun, mas madali na mag-traverse ng cave nung naka-silver armor ako kasi may speed boost din siya eh. Pero isa, malaki ata. Tapos nakikita ulit ako nung yung sinabi ko sa inyo, parang dungeon na connected dun sa cave. Yung iba yung spawner. Ito nakakita ako. Tapos pagka ko ng chest, ang gaganda talaga ng laman ng chest nila. Oh! Ang daming recall. Ang layo na nang naiikot ko guys. Paikot-ikot ako dito sa cave. Sinira ko na lahat ng mga torch. Ang dami ko na nalulot na diamond, pero ang hirap pa spawnin ng troll. Kung nakakita pa nga ako blight na creeper tapos napatay ko. Blight creeper. Blight to. Na-enchant? Protection for unbreaking. Dami. Pwede ko yun i-disenchant eh. Tapos doon guys, sa huling pagbaba ko, buti na lang, pagkababa ko, may troll kagad ako nakita.
Ayun! Ayun! Nag-spawn ka din. This time, ginamitan ko na ng looting tree para guaranteed na may mas madaming loot. Tapos baka makakuha pa ako ng extra task. Ako, lima. Pwede na kumakyat, guys. Mag-spawn din dito. Kanina ko pa inaantay mag-spawn dito eh. Tapos nun guys, bali nagawa na natin yung hardest part ng pagkuha ng avian saddle. Ang kailangan na lang natin is yung feathers from Stimply, basta yung ibon na namamaril. Tapos yung isa, yung sa jungle. So medyo doable lang to compared dun sa troll kasi mas mababa yung risk of dying and mas madali silang makita compared dun sa troll. And gusto ko talagang makakuha ng avian saddle bago matapos tong episode na to. So, nag-boat kagad ako pabalik dun sa may swamp area na hinabol ako ng ibon na parang basta namamaril sila eh. Binabato nila yung feather. So, hindi ko naman sila kailangan patayin. Kailangan ko lang either tirahin nila ako hanggang sa malaglag yung mga feather. Pero ang naging problema ko, wala akong makita. Parang ang rare pala ng mga ibon na yun. Kasi nagmamigrate sila eh. Parang lumilipat sila ng ibang lugar. Kasi nangahabol sila ng player. So hindi ko alam kung saan na napunta yung ibang ibon. Or hindi talaga sila nag-i-spawn. Tapos ang naging problema ko dito, nung ininom ko yung recall potion, nag-recall ako sa random place. Hindi ko alam kung saan to. Buti na may village na malapit. And ang mahal nung ang mahal ng TP pabalik. Buti na may XP ako that time. Ayun, dala ko yung sword ko na if ever na kailangan ko ng XP. So, pag nangyari ulit to, delikado ako. So, nilutan ko muna yung village bago ako umalis kasi may library ulit na malaking village. Alam niya naman kapag may ganito, lagi ko niluta kasi may mga enchant ako makukuha and magaganda yung enchant lagi sa ganito. Beauty. You cannot go anywhere else. Fortune 3 Unbreaking Advance, puro advance, okay. Health Fruit, Levitator, Precision, puro advance, Fortune 3 Lock of the Sea, hindi ko na kailangan. Punch, Aspect 2, pwede. Section 3 needed. Pagka uwi ko, nag-travel lang ulit ako para maghanap ng ibang swamp kasi wala nang nag-i-spawn dun sa swamp na yun eh. Baka sa ibang swamp may mag-spawn. So habang nagta-travel, nakakita ko nung parang villager structure na naman siya. Pero iba naman to kasi may farm. May mga loot din na magaganda kahit papaano. Tsaka nag-stay muna ako sa dito. Tapos hindi kalayuan doon is may village na malapit, and yung village din is malapit din sa dragon kaya medyo sunog na yung ibang part. After nun, dire-diretso lang ako hanggang sa makarating ako ng swamp. Inikot ko lang din yung swamp hanggang may mag-spawn kaso wala talaga nag-i-spawn. Tapos may nakita kong village structure ulit, tapos may villager na naman. Yun na. Nag-spawn na yung mga parang ibon na namamaril. Saka ko nakuha yung mga nila. Yung mga feather nila. Kaso namatay ako dito guys kasi hinabol ako ng gagambe. Tapos nung bumalik ako doon, may dala na akong recall potion kasi para direkta uwi na lang ako pagkakuha ko ng items. Ayoko na bumalik ng naka-horse kasi may dragon na malapit tsaka delikadong swamp. Baka may mag-spawn pang kung ano. Kaso ang nangyari, nung pagkainom ko ng recall potion, binalik ako doon sa desert village. Naman to. Ay, Wala. Sana naman ako na-teleport. Alam ko to. Pero kailangan ko ng EXP. Wala na akong EXP. Tapos yung problema mo doon, bumaba yung dragon malapit doon. So medyo nakakabahan ako kasi baka mamatay ako and mawala yung mga loot ko.
So, kailangan ko magpa-level. Nagpa-level lang ako dito sa Dlet. Nag-farm and then pumatay-patay ng mobs. Ben, 3 na lang. Makakauwi na ako. Oh! Yes! Makauwi na ako. Dalito na ako ng stream yan. Uwi natin. Sa wakas! Meron na ako guys. Meron na ako. Meron na tayong saddle. Ay. Meron na natin. Mount. Oh! Pwede na tayo lumipad. Suffering. Yan. Meron na tayo rock. May rock na ako. Finally makakagala na ako ng madalian. Mas madali na gumala nito guys. Tapos alam ko na yung mga gagawin ko. So dito maglulot lang ako ng mga battle tower. Tapos dragon na. Ay nakabuti na. Yan. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Na-achieve ko na rin yung pinaka-ultimate goal para makapaggala and makapatay ng dragon. So pwede na lang kahit sobrang tagal yung pinaggagawa ko, worth it naman to. Yun, so salamat sa panonood mga ate at kuya. Kita-kita na lang tayo next episode. For sure maggagala tayo ng madami and maghahunt tayo ng maraming battle tower. Kaya kita-kita na lang tayo sa susunod na episode ng Aircraft series natin. Kaya huwag niyo kakalimutan mag-like and subscribe and kita-kita on the next one.